Nako, maraming salamat Secretary John Vic Remulla at sa ating mga kapulisan. Mukhang tumama ngayon si Secretary John Vic Remulla. Palakpakan naman natin, no? Arestado na po ang dalawang pumaslang kay Mima Alicia, mga tol. Hindi nagkamali si John Vic Remulla. Kasi nung nakaraan, napakinggan ko dito sa interview sa kanya Sabi po dito, tinanong siya, ano nang sitwasyon sa insidente ng pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia? At ang naging sagot po diyan nitong si Secretary John Vic Remulla, malapit na daw pong maaresto yung mga suspect. At ganun nga po yung nangyari. Kaya natutuwa talaga ako ngayon kay Secretary John Vic. Parang medyo nakalimutan ko yung mga pa-press conference lang nakaraan. Pwede naman pala, Secretary John Vic. Pwede naman pala yung ganon, na hindi kayo nagpapa-press conference pero may gawa. Mas maganda po ito. Palakpakan natin si Secretary John Vic, mga tol. Natutuwa talaga ako ng lubos dito. Ano? Nauna yung gawa bago yung salita. Palakpakan natin si Secretary John Vic ngayon at maraming salamat sa ating mga kapulisan, mga tol. Hindi pa naihahatid sa huling hantungan si Mima Alicia, binabiyahe pa lamang po siya papunta sa kanilang probinsya sa araw na ito, pero mukhang makakamit niya na po yung hustisya sapagkat ito po yung balita mula po sa GMA Public Affairs. Dalawang suspect, no? Dalawang suspect sa pagpatay kay vlogger na si Mima Alicia, arestado. Naaresto ng Philippine National Police ang dalawang suspect na sangkot sa pagpaslang sa vlogger na si Alicia Lipata. Ang problema, binlurred nyo naman No? Bakit nyo binlurred? GMA News. Hindi na dapat bine-blurred itong ganito. No? Sana lamang wag nyo nang i-blurred. Binlurred pa Pero ayos na rin yan. No? Maibalik lamang natin doon sa nakalulungkot na pangyayari. Pinaslang po 3:00 pasado ng umaga si Mima Alicia sa kanilang lugar, sa kanilang inuupahan. Sa labas ng kanilang inuupahang bahay, inabangan siya no, ng 20 ito at yon ay agad nagresulta sa pagkakapatay kay Mima Alicia at pagkakasugat po ng kanyang boyfriend. Sana mas laliman po ng ating kapulisan yung pagtingin sa mga pangyayari po na ito, hindi lamang dito sa pagkakahuli, di ba? Pero alam naman ng ating kapulisan kung ano gagawin po nila diyan Basahin po natin ito pong balita. No? Ayon po dito sa balita, hindi, persons of interest identified pa lang ito Pero huli na ngayon No? Huli na po ngayon. Medyo delayed po itong nakita kong balita. Nahuli na katulad po nung nakikita natin. Ang hinahanap ko lamang, mga tol, sana sabihin na po nila yung pagkakakilanlan ng tao. Kasi itong GMA naman masyadong maingat No, tingnan nga natin sa PNP. Hindi pa nakalagay dito Pero binalita ng GMA. Kahit yung pangalan naka-blurred, ano ba naman yan? No, sana hindi po binlurred. May press conference ba ang PNP? Pakingganan muna natin itong naging interview kay Secretary John Vic Remulla at iba pang mga bagay dito habang hinahanap ko yung kaugnay po na balita. Secretary, good morning si Danny Buenafeo. DCMM SONA 2026. SONA 2026. Secretary, good morning. Si Danny Buenafeo sa Kabayan. Good morning, Danny. Good morning sa lahat. Maraming salamat, Secretary. Alam ko, natutuwa ako talaga sa inyo ngayon, Secretary John Vic Remulla. Pinasayan nyo talaga kami. No? Yan ang lagi po naming ipinapanalangin. Hinahangad. Hustisya para kay Mima Alicia. Nakakaawa po yung pamilya, mga tol. Bago nga natin pakinggan to, i-share ko nga lang muna sa inyo yung talumpati ng tatay yung tiyuhin ni Mima Alicia. Doon,
sinabi ng tiyuhin niya na mahirap lamang po sila. Breadwinner po itong si Mima Alicia. Habang hinahanap ko, pakinggan niyo po muna ito pong interview kay magaling ngayon, magaling ha. Natutuwa talaga ako sa iyo, Secretary John Vic. Ayos ka ngayon. Saludo ako ngayon sa iyo, Secretary John Vic. Sobrang napasaya mo kami. Very busy ho kayo ngayon. Siyempre, dahil ho, SONA na ho sa Lunes. Kanina, pinilayout namin yung part ng SONA ng Pangulo. Isa ho sa mga direktiba niya, itong, siyempre, pag-igihin yung peace and order natin at siyempre, yung good governance dyan sa mga local government units, with the very low trust rating ho ng Pangulo ngayon. Ano ho ba ang hakbang na ginagawa nyo? Dahil kayo may hawak nitong DILG ngayon, Secretary. Well, I'm proud to say, ongoing ang ano namin ngayon, yung command conference. Ang Safer Cities Initiative since April 2026. I-forward nga natin. Forward Probation natin. yan Tapos, ang sabi nyo, tumaas ang trust. Forward Ay ko na, natin. Yan. Okay, ito muna, Yan, ano yan. ba ang latest? Nahuli na raw yung dalawa dito sa vlogger na si Mima Alicia. Tama ho ba? Malapit na. Malapit Identified na. And Malapit na, identified na. Medyo duda pa ako kay Secretary John Vic. Sabi ko sa kanya, sorry Secretary John Vic, pero ngayon bumabawi ako. Talagang napasayan niyo po kami. Duda ako sa inyo nung nakaraan. Sabi ko, baka puro salita na naman ito. At least pahiya ako ngayon. Napahiya ako. Kasi talagang nagbunga yung pananalita ngayon ng Secretary John Vic. At saludong-saludo ako sa iyo ngayon, Secretary John Vic Remulla. Talagang hindi matatawaran ngayon. Talagang mapalakpak yung mga tenga ko. Masayang-masaya ako ngayon, mga tol. Tuloy natin pakinggan. we are about to arrest them any minute now. Okay. So, alam niyo ho ba kung ano ito? Parte ba ng sindikato itong gumawa? Kasi medyo may chilling effect ho nga. Binabanggit ko kanina doon sa mga ibang vloggers. May connection sila sa isang crime group based in the South. Pero lahat sa mababalidate natin pag mahuli na namin sila. Yan. Okay. When you say arrest, anytime between now and SONA? Anytime now. Anytime now. Oh, Kasi diba? identified, located na, tracking na. Okay, good. So, marapit na. Dalawa ho ba, Sec? Dalawa sila. Oo. Okay. Pero itong, okay, isa pa. At yan nga, arestado na mga tol. Hindi ko makita yung sa uncle ni Pero dito na lang natin tingnan kasi gusto ko lang i-share po sa inyo. Hanapin natin yung video ni Chris Ulo. Lahat kami nagbigay ng mensahe kahapon sa eulogy, no? At dito ay parang tunay na magkakamarin. Kulang na lang po magpapasali po. hanapin ko lang Ito na po ay Ito. Ito pong nagsasalita ay uncle ni Mima Alicia. Medyo magulo po yung audio pero pagtiyagaan nyo na po, bigyan ko lang kayo ng pagkakatanda kung sinabi niya kahapon para at least habang pinapakinggan nyo dahil magulo yung audio, may idea tayo na. Sinabi niya po dyan na ulila na sa ama sina Mima Alicia. Kaya nung siya po'y pinanganak sa Parañaque at nanirahan sila sa Palawan, taga doon kasi yung tatay niya, tapos pumanaw, ang kanyang pamilya ay napilitang bumalik sa Samar kung saan doon po tubo itong kanyang ina. At doon mahirap po talaga ang kanilang buhay. Breadwinner si Mima Alicia, inaasahan po ng lahat, pinag-aaral niya po ang kanyang mga kapatid at nakalulungkot na dahil po sa mga walang hiyang tao na ito na dapat hindi binablurred ang muka, inalis po nila yung kinabukasan sa mga kapatid nitong si Mima Alicia. At syempre, yung buhay ni Mima Alicia. ako po pala si Alicia. Kami lapit lahat ng mga kailangan sa
malayo po. Dito po sila nakita sa personal. Hindi masyado maintindihan. Hinahanap ko lang mga tol yung Facebook upload nung isang Facebook page. Hindi ko kasi matandaan yung pangalan ng Facebook page eh. Meron yung 600,000 plus followers sa Facebook. Maganda yung audio dun eh. Kumpara po dito sa napapanood po natin ngayon. Pero habang hinahanap ko, tiyagain po muna natin sapagkat dito natin makikilala na sa kabila ng pagiging brutal sa harap ng kamera, nito pong si Mima Alicia, yung kanyang mga ways sa pagsasalita, maaaring sa ilan hindi po katanggap-tanggap, pero sa tunay niya pong pagkatao, hindi po ganon si Mima Alicia. Mabait na kapatid, anak, at nakalulungkot dahil may mga nalaman akong impormasyon na pagdating sa pag-ibig, minalas itong si Mima Alicia. Biruin ninyo, napakabait na tao. Sa harap lang ng camera, medyo marahas magsalita. Pero sa totoong buhay, napakabait niya, minalas pa sa larangan ng pag-ibig. Anyway, tuloy muna natin pakinggan ito, pero hanapin ko lang muna yung mas malinaw na audio. Tatlong taon na lang talagang dito na ang salita. Natapin ko ang salita. Tatlong taon kaya bumalik. Sa kanya, pinanganak. Pinanganak siya sa kanila. At tapos yung magpalawan. Namatay na ng tatay. Yung kulit ng tama. Yun ang subil siya ng tatay na subil siya na. Ang tatay mo nga niya sa palawan. So siya nagdalaga. Yung siya nagdalaga po, wala makikita na ano. Ay, mag-iilan na lang sila. Apat sila ng kapatid. Binalas niya at kahirapan. Nakapobi ng isa. Yung mga kanili. Mga alinas. Dan siya ang panganay eh. Kaya yung mga isa. Yung taas. Hindi makita. Sa akin na nakuha natin mga Pilipino na anak dapat mo kayo. Kung na already pansa, alis sila. Kaya tayo ang buhay. Dapat mo yung buhay lang sa alay. Nakita ko na. Tapos na tayo ako kahit Eto, nakita ko na mga tol, mas malinaw dito yung audio eh. No? Pakinggan po natin muli yung mensahe ng tiyuhin nito pong si Mima Alicia. No? Makikita po natin dito na ang buhay po ng kanyang pamilya ay hindi po madali. Mahirap lamang po sila. Oh. I thought nakita ko na, hindi pala. may buhay din yun. Yung kapatid, pero bakit meron dapat? Dito pa lang. Ang nabi mo mababang ito.
Nandito po si Direk. Nandito. Tulad na sinasabi ko, dito, para may pasutusin. At syempre, meron po paano po ni Mali siya. May mag-aalay po siya kapag may lima ng isang pilar niya. Si Papa Ito. Ronald. Ito, mas malinaw po ito. Uncle of Mima Alicia. Una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang natin sa kanyang buhay. Pangalawa, ako po pala ang tito ni Alicia, kapatid natin. Si Antonio Luba. Kami, ilan din ako nga tatang. Lahat ng mga kilala sa Facebook, pagdayo ko, dito po sila nakita sa personal. Ito na ang anak niya. Grabe talaga mga DDS, mga tol. Pinagbibintangan pa pulis natin na Paul Guy daw ito. Mga hinayupak talaga kayo. Tatlong taon ka lang talaga, di mo na magsalita. Matapil na magsalita. Kahit tatlong taon tayo na putukan bumili ng patihan. Sa kanya, yung pinanganak, doon kasi pinanganak siya ang tatulog ng Palawan. Nung namatay na ng tatay niya, tuloy ng tamar, yun ang tuloy na ng nanay niya, tuloy siya na. Ang tatay na niya ng Palawan. Kaya, talaga, doon siya naghanap buhay dahil wala ang mahirap na. Pag-ilang na lang sila, apat silang magkakapatid, dinala siya kahirap. Mabuhuli ng uga, ng mga mali, mga umasan ang mga tayo. Kaya panganay eh. Kaya yung pagkakaroon ng pag-aaral, hindi tayo nakakapagod. Kaya ako, lamang pinayan. Pag nahalaan ako tayo, ako yung luha ako. Kaya wala siya. Kaya ang pre-pre, baka Diba? Mahirap yung buhay ng pamilya. Tapos yung nag-iisang pag-asa nila na si Mima Alicia, kinuha pa ng mga walang hiyang tao na ito ang buhay niya. Kakwentuhan ko yung nanay ni Mima Alicia kahapon kasi from 12 noon hanggang 8 nandun ako ng gabi. Nararamdaman ko talaga yung pag-aalala sa kinabukasan nila. No? Kaya nga sabi ko sa kanya, Nay, may matatanggap pang sahod si Mima Alicia dahil kapwa ako content creator yan. Alam ko kung kailan darating ang sahod niya. Agapan nyo kagad yung account niya, yung ATM niya. Kasi baka mawala, mga tol. No? Yun ang iniisip ko eh. Pero syempre, sina Boss Mike naman, alam naman yung ginagawa doon, kaya tinutulungan nila sa bagay na yun si nanay ni Mima Alicia. At ito nga po, balikan lamang natin tong dalawang siraulong mamamatay tao na ito. Pero kung mapapansin po natin, ang dalawa po na ito ay arestado hindi po dahil sa pagpatay kay Mima Alicia. No? Sila po ay naaresto sa mga kasong Republic Act 10591 at saka Republic Act 9516.
ito po ay may kaugnayan sa paglabag sa Firearms and Ammunitions Law saka sa yung pagdadala po ng explosives. No? Non-bailable po ito mga tol. Non-bailable. Ngayon, maaaring nagtataka tayo kaya ginagawa na naman ang kwento ng mga nitong mga DDS na Paul Gay daw po ito. Ibig sabihin, hindi daw talaga ito yung gunman kung hindi pamalit lamang para lamang masabing resolba na yung kaso. Ako'y may tiwala sa PNP, lalong-lalo na dati po akong pulis, na kaya po hindi sa kasong murder na aresto ang mga ito dahil nakalipas na po kasi yung mga araw. Tapos na po yung hot pursuit na tinatawag para mag-fall sa warrantless arrest. At hindi pa siguro na ilalabas ng korte yung siyempre hindi pa sila kagad na identified kaya ngayon pa lamang sila nakasuhan ng murder para sa pagpatay kay Mima Alicia kaya wala pang warrant of arrest. Buti na lamang ang ating kapulisan maagap. Dahil nga itong mga to mamamatay tao, siyempre ang mga mamamatay tao, merong mga hawak na baril lagi yan, may mga granada. Yan, nahuli sila at naaresto. Kaya bali 3 kaso po ang kakaharapin po nito. Yung mga binanggit na po natin kanina na Republic Act 10591 at Republic Act 9516, ito pong Republic Act 9516, no bail recommended po ito. At saka syempre pag na-file na yung kasong paglabag sa Article 248 or murder sa ilalim po ng Revised Penal Code, yun po ay no bail din. Sana may parusang kamatayan no? Kaso lang wala Kaya ang mangyayari lamang po dito mga tol, sila ay makukulong ng reklusyon perpetua. No? Ibig pong sabihin, minimum of 20 years and 1 day to 40 years maximum. Ganun talaga Wala po kasi tayong parusang kamatayan dahil po sa nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo ay isinabatas yung Republic Act 9346, an act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. Kaya wala na po tayong lethal injection. Ang meron na lamang po tayo kulong either sa mga ganitong heinous crime, reclusion perpetua na binanggit ko na kung gaano kahaba yung pagkakakulong kanina at saka yung literal na life imprisonment. No? Pero dito mukhang sigurado ako dito na makukonvict ang mga ito. At salamat kahit paano may hustisya na. Hindi pa man ganap yung pagkakapatay kay Mima Alicia. Sana tuloy-tuloy lamang ang magaling na ginawa ng ating Philippine National Police, syempre under the supervision ng ating magaling ngayon na si Secretary John Vic Remulla. No? Safe ka na ngayon. So far, Secretary John Vic, sana lahat na lang ng mga nagtatago mahuli nyo. No? Meron kasing balita na naman na sinasabing nag-strategize itong PNP sa supervision po ni Secretary John Vic Remulla para mahuli naman daw po itong si Bato de la Rosa. Kaya sana po talaga mahuli ninyo nang sa ganon hindi lamang kay Mima Alicia maibigay ang hustisya kung hindi sa libo-libo din po nating mga kababayang Pilipino na napaslang sa ilalim po ng pamumuno ni Duterte at sa tulong nitong si Bato de la Rosa. Ang mga edad nitong gunman, mga tol, mga walang hiya ito, ay 58 years old na yung gunman, malapit na mag-senior. No? Tapos yung driver niya ay 48 years old. Ang sinasabi dito, mukhang may kaugnayan po ito sa sindikato. No? Hindi ko kasi maikwento sa inyo mga tol, pasensya na kayo. Yung mga nalalaman ko sa burol, even yung sinasabi ng kanyang nanay. Pero hintayin na lamang po natin sa pahayag ng ating otoridad kung ano po talaga yung naging motibo.
bakit po pinatay si Mima Alicia. Pero yung larangan po ng politika, medyo less likely na po yon. This is more personal. No? Ganun pa man, hindi pa rin naman inaalis ng PNP yung anggulo ng politika kasi baka nga naman sinesegue lang yung investigasyon pero sa huli politika pala. Pero ayon nga po sa mga nakakalap na kwento na hindi ko lang talaga maikwento sa inyo dahil ayoko po kasi nanggagaling sa akin yung mga ganitong impormasyon. Ito lang ang masasabi ko. Less likely na politika ang pagkakapatay kay Mima Alicia. No? Maraming mga bagay na siguro kung mamarapatin yung pamilya niya na lamang ang magsalita, ano ba ang naging buhay kinalaunan ni Mima Alicia at yung mga kaibigan niya din na malalapit sa kanya. No? Kasi wala ako sa pwesto para magsalita dito mga tol, sa totoo lang. Hindi po ako malapit na kaibigan ni Mima Alicia pero nalulungkot ako ng sobra kasi kapwa natin siya, sumusuporta sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. At bilang isang content creator, kumbaga, parang pulis din ako, parang pulis, di ba? Nung ako'y pulis pa, at hanggang ngayon naman kahit hindi na ako pulis, malalapit po ang aking puso sa mga otoridad po natin. At dahil nga po content creator, itong si Mima Alicia, malapit din naman ako bilang content creator sa kanya, not necessarily bilang kaibigan. Kasi to be honest with you mga tol, once lang kaming nagkita ni Mima Alicia at salamat nagkaayos kami. Nagkatampuhan kami nito nung mga panahon na mainit sa politika no? May mga pagkakataon na iba kasi yung posisyon niya sa posisyon ko kaya nagkatampuhan kami, nagkasagutan kami sa social media pero minarapat ko na lamang na hindi na sumagot pa kasi unang-una babae siya. Pangalawa, walang mangyayari kapag ka nakikipagtalo ako sa kapwa ko PBBM supporter At doon natigil na yon, nawala yung bangayan namin. Tapos nung panahon ng halalan sa opisina o headquarters ng noon ay kumakandidato sa pagkasenador na si Benhur Abalos, ay nagkita kami at ako'y humingi ng paumanin sa kanya personally. Hindi ko nasasabihin kung sino may kasalanan sa amin, parehas na lang naman kami para wala ng problema. At bilang lalaki, ako na mismo yung nag-approach sa kanya at humingi ng paumanhin. At nagkaroon pa nga kami ng maikling video kung natatandaan po ninyo, na-delete ko lamang dito sa YouTube channel. Pero kung mahalungkat nyo itong Facebook page ko, nandito po yon. Ang sabi ko po doon, hulaan nyo mga tol kung sino katabi ko. Bati na kami, sabay pinakita ko si Mima Alicia. Pero prior to that, prior doon sa pagtatampuhan namin na yon, meron kaming isang conversation na nagtagal ng mga 30 to 1 hour sa chat. No? Ang gamit ko pong FB pa noon, yung luma kong FB, hindi itong FB na ito. Doon sa conversation namin, napagkwentuhan namin yung diskarte sa paggawa ng content, yung magkano kinikita, at syempre, yung pamilya. No, doon ko unang nalaman hindi sa kanyang tiyuhin, kundi sa kanya mismo na siya po ay breadwinner ng kanilang pamilya. Naikwento niya rin doon na siya'y lumaki sa Paranaque, pero hindi siyempre kumpleto katulad ng pagkukwento ng kanyang uncle doon po sa napanood natin na eulogy o mensahe niya kagabi. No? At muli, ako'y masaya sapagkat kahit paano nakamit na ni Mima Alicia yung hustisya para dito sa dalawang pumatay sa kanya. Ang layunin lamang natin ngayon, sana malaman po natin kung sino ang nag-utos sa pagpatay kay Mima Alicia. Marami ng mga impormasyon na alam ang tropa ni Mima Alicia at ako kahit paano nakaalam din, pero hindi po namin alam kung sino yung mastermind. No? At yon ang dapat matukoy ng ating kapulisan. No? Kaya salamat sa ating PNP, salamat sa ating Secretary of Interior and Local Government. Mukhang hindi po kayo ngayon salita lamang kung hindi na-prove ninyo na effective yung sinabi ninyo noong nakaraang araw sa isang interview sa inyo. Na malapit nang mahuli at indeed nahuli na po
itong dalawang gunman kay Mima Alicia. Maraming salamat din sa mga nag-send po ng super sticker kay Yuki Sawaki at saka kay Fingerheart. Hindi, kay Cindy Koser. Sinusulat pala ni yung sticker, meron palang message, yun pala yun. Nagkamali ako. Salamat kay Yuki Sawaki, saka kay Cindy Koser. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga manonood natin, nakamit na po natin ang hustisyang hinahanap natin para kay Mima Alicia, pero hindi pa po kumpleto. Kaya patuloy po tayong manalangin na mahuli, ma-identify, mahuli yung mastermind sa pagpatay po sa kanya. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.